Sa silangang Ukraine, may bagong nakamamatay na banta na kinakaharap ang puwersang Ruso. Hindi kailangan ng banta ang pagkain, tubig o oxygen. Hindi dumudugo kapag tinamaan, hindi natutulog at hindi kayang takutin. At ang banta ay dumarami araw-araw. Ang bantang ito ay ang robot na hukbo ng Ukraine na walang tigil na tumutugis sa mga sundalong Ruso. Habang patapos ng ika-4 na taon ng bigmaan sa Ukraine, nagdudulot ng kamatayan at pagkawasak sa puwersa ng Russia ang mga walang taong sistemang militar na Ukraine mula sa himpapawid at dagat. Ngunit ngayon, sa mga sunog na larangan ng labanan sa silangang Ukraine, ang mga walang taong sasakyang panlupa o UGV ay nagiging mas kilala at mahalagang bahagi ng mga operasyong militar ng Ukraine. Narito kung paano isinasama ng Ukraine ang UGV sa kanilang militar at kung bakit ito nagdudulot ng malaking pagbabago sa Ukraine at posibleng sa ibang lugar din. Matagal nang inaasam ng mga commander ng militar ang isang walang taong hukbong kontrolado nila dahil sa malinaw na benepisyo nito. Ang mga walang taong sistema ay perpektong solusyon tuwing ang ilang operasyon ay masyadong abala, delikado, magastos o imposibleng gamitin ang mga tao bilang operator. Laging delikado para sa tao ang paghahatid ng bala at supply sa unahan, paglikas ng patay at sugatan, pagmamanman at paglalagay ng mina sa gitna ng putukan. Lalo, itong totoo sa mga labanan sa silangan Ukraine, kung saan ang mga nagkalat na kamikaze drone na lumilipad ay ginagawang delikado at nakamamatay ang anumang galaw. Para sa Ukraine, ang mga UGV ay nagbibigay rin ng practical at abot-kayang paraan upang mapunan ang mga puwang sa harapan na dulot ng matinding kakulangan sa tauhan. Ayon sa New York Times, hindi kayang depensahan ng Ukraine ang guong harapan, kaya natutuklasan ng Russia ang mga puwang. Nagbibigay ang mga UGV sa Ukraine ng natatanging paraan para punan ang mga butas at magdulot ng dagdag na problema sa hukbong Ruso. Kasabay ng malawakang paggamit ng UAVs, mga sasakyang panghimpapawid na walang tao, at UUVs o mga sasakyang walang tao sa ilalim ng dagat, parehong Russia at Ukraine ay nagsasagawa ng mga eksperimento sa UGVs mula pa noong mga unang yugto ng digmaan. Pero sa Ukraine, talagang lumaganap ang paggamit ng mga ito matapos maitayo ang Unmanned Systems Forces o USF noong Pebrero 2024. Ang USF ang kauna-unahang sangay militar sa mundo na nakatuon lamang sa mga unmanned system sa himpapawid, lupa at dagat. Ayon sa kanilang website, noong Enero 2026 lamang, ang USF ang responsabal sa pagtama sa 27,762 na target pagsira sa 10,200 at 16 sa mga ito pagpatay sa 4,885 tropang Ruso at pagpapinsala sa isa pang 4,476. Karamihan sa pagkawasak ay dulot ng UAV, ngunit unti-unting lumalaki ang bahagi ng UGV habang dumarami at nagiging mas iba-iba ang gamit nito. Sa simula, pangunahing ginamit ng Ukraine ang mga UGV para sa lohistika at medikal na paglikas, at nakapag-ipon sila ng humigit kumulang 15,000 UGV system ng iba't ibang uri pagsapit ng katapusan ng 2025. Ang mga sistemang ito ngayon ang humahawak sa lumalaking porsyento ng pangangailangan sa lohistika ng Ukraine sa unahan. Ayon kay Yuri Puritsky, CEO ng DevDroid, isang kumpanyang Ukrainian na gumagawa ng mga UGV at combat modules katulad ng sa mga kamikaze drone, ang paunang pagdududa sa mga UGV ay napalitan na ng mga panawagan ng "gusto ko rin yan." Noong una, ang mga UGV ay naging biro ng mga sundalong Ukrainian. Dahil sobrang bagal gumalaw ng mga robot, palaging naunahan sila ng mga pickup truck. Ngunit nagbago ito nang sumali sa labanan ang Elite Drone Division ng Russia, ang Rubicon, na tumutok sa mga fleet ng pickup truck na gamit ng Ukraine sa paghatid ng supply sa unahan. Habang dahan-dahang dumadaan ang mga UGV sa tabi ng mga nasulog na pickup, habang matagumpay na naghahatid ng supply, nagbago ang pananaw ng mga tao. At ngayon, gaya ng sabi ni Puritsky, lahat gusto ng UGV. Wala nang gustong magbala ng bala gamit ang pickup na maaring maging susunod na target ng FPV drones. Ngayon, ginagamit na ng Ukraine ang iba't ibang logistics-focused UGV. Ang Termit, halimbawa, ay isang tracked UGV na may low-profile na disenyo para sa pagkilos sa off-road. Kaya nito magdala ng kargang hanggang 400 at 40 pounds may saklaw na 12 oras o 50 milya. At matibay ito laban sa jamming na isang mahalagang bagay sa mga unahang linya na talamak ang pakikidigmang elektroniko.
Ang Muraka ay isa pa sa mga nangungunang tracked UGV ng Ukraine pagdating sa kapasidad ng karga at tibay sa labanan. Ayon sa ulat, kayang magdala ng mahigit 1,100 pounds ng kargamento sa 12-12 ng milya, lalo na sa mga lugar na maraming mina at artilyerya, at may multi-channel komunikasyon para labanan ang jamming. Mas malaki at mas matibay pa ang protector. Dinisenyo para sa logistika sa unahan, kaya nitong magdala ng 2,600 at 50 pounds ng mabibigat na kargamento gaya ng bala, mortar systems, at materyales sa konstruksyon. Dahil sa diesel engine at 4x4 chassis, kayang tumawid sa 3 punto, 3 talampakang lalim ng tubig, at umabot sa 40 milya kada oras ang bilis nito. Malalaman din natin mamaya na kaya nitong magdala ng matinding lakas ng putok. Ngayon, mahusay naming sinusuri sa The Military Show ang makabagong teknolohiyang militar, tulad ng UGVs ng Ukraine. Para manatiling updated sa usaping militar, i-click ang subscribe button. Siguradong matutuwa ka sa desisyong ito. Kung pag-uusapan ng UGV ng Ukraine, bukod sa sarili nilang gawa, may mga UGV rin silang galing sa mga bansang kaalyado na ginagamit nila ngayon. Halimbawa, ang Estonia nagbigay ng hindi bababa sa 100 at 50 Themis UGV system na gawa ng Milrem Robotics at ibinigay sa tulong ng pondo mula sa Netherlands. Nagkakaiba-iba ang payload depende sa configuration na may maximum na humigit kumulang 1,650. Parehong ginagamit ang Termit at Themis para sa medical evacuations, kasama ng mga UGV na mas espesyalisado para sa ganitong gawain. Kasama rito ang MOL na ginawa ng unang separate medical battalion para sa mabilisang armored evacuation sa gitna ng putukan. Kaya ang tumakbo ng 44 na milya kada oras. At ayon sa ulat, nailigtas nito ang mga sugatang tropa kahit may pagsabog ng mina at pag-atake ng drone. Ang mga ito at iba pang UGV system ay hindi may kakailang nakatulong sa pagsalba ng mga buhay sa larangan ng digmaan. Sa isang banda, napapanatili nilang lumalaban ng mga tropa kahit nasa gitna ng mga mapanganib na lugar, sa pamamagitan ng pagdadala ng mahahalagang supply at pagtulong na may likas agad ang mga sugatan para sa kinakailangang gamutan. Nababawasan nila ang panganib sa mga tao. Nagagawa sana ng mga gawaing ito kung walang robot. Pero ang tunay na inobasyon at pinakamahalaga para sa Ukraine ay ang lumalawak na paggamit ng UGV sa aktual na labanan bilang mga robotic na sundalo, machine gun, tagalagay ng landmine at artilyera. Ang pangunahing hiling ng mga tropa sa unahan ay mapalitan ng mga rifleman sa trinsera, lalo na sa mga pinakamapanganib na operasyon. Halimbawa, gamitin natin ang MK-19 grenade launcher na isang karaniwang sandata ng Ukraine sa mga unahan. Una, kailangang i-disassemble at buhatin ang launcher at mga bala papunta sa firing position. Mabagal at delikadong trabahong ito. Dahil pwedeng matukoy at mapuksa ng mga drone ng Russia ang grupong nagbubuhat ng launcher. Ang UGV na may MK-19 ay inalis ang panganib dahil kaya nitong dalhin lahat ng kagamitan ng sabay at handang lumaban pagdating. Mahalaga rin ang mga UGV sa pagpigil sa taktika ng Russia na sumugod ng maramihan ngunit hati-hati sa maliliit na grupo para maghanap ng butas at piliting ikalat ang limitadong depensa ng infantry ng Ukraine. Mahalaga ang bilis sa pagpigil sa kanila, kaya dapat mabilis magpalit ng posisyon ang mga puwersa ng Ukraine. Kailangan ng camouflage sa mga bagong posisyon bago magamit ng epektibo. Pero natatagalan ito kaya bumabagal ang reaksyon at nalalagay sa panganib ang mga sundalo sa drone attack habang nagkakabit pa lang ng camouflage. Ang isang armadong UGV naman ay maaring agad na magpaputok at kahit tamaan nito, ligtas pa rin ang operator dahil kinokontrol niya ang UGV mula sa medyo ligtas na distansya. Sa kabila ng teknolohiya, malaking kakulangan pa rin ang UGV. Ang hamon ay gumawa ng mga robot na kayang lumaban na pumapantay sa infantry. Hindi madali, pero ito ang hinaharap ng mga inhinyerong Ukrainyano. Patuloy ang proyektong ito na may mga pagsubok at pagbabago para mapahusay ang pagganap ayon sa karanasan sa labanan. 5 lang sa 13 tagagawa ang pumasa sa live fire test na ika-3 Assault Brigade ng Ukraine at Snake Island Institute. Sa kabila ng mga hamon, may ilang modelong aktibong ginagamit sa labanan at patuloy ang magandang resulta. Sa direktang pakikipagtulungan sa militar, pinapahusay ng mga developer ang plataporma at nilalagyan ng kakayahang gumamit ng mga bagong sandata. Kaya, anong mga uri ng sandata ang ikinakabit sa mga UGV at ano ang mga hamon sa paglalagay ng mga ito? Sa ngayon,
Kadalasang ginagamit sa mga UGV ang malalaking kalibreng machine gun. Ayon kay Poritsky, ang pangunahing hamon dito ay mapanatili ang orihinal na disenyo ng sandata. Para gumana ng maayos, kailangang idisenyo ang plataporma para sa machine gun ng walang pagbabago. Gumagamit ang mga inhinyero ng transition brackets para ikabit ang machine gun nang hindi naapektuhan ang UGV, kaya mabilis mapalitan ng sandata sa module. Ang tanging mechanical na pagbabago ay ang electric trigger para sa remote na operasyon, habang ang turret ng baril ay kinokontrol ng electric motor at actuator. Sa advanced na setup, espesyal na software ang ginagawang sandatang. May mataas na precision ang ordinaryong machine gun. Inaangkop ng mga developer ang ballistic calculations para sa bawat sistema ayon sa distansya, uri ng bala, hangin, at angular na bilis ng target. Otomatikong sinusubaybayan ng mga bala, kaya alam ng operator ang natitirang bilang nito. May AI-powered modules din ang software na tumutukoy sa kalaban gamit ang galaw at heat signatures. Kayang subaybayan ng mga module ang target mag-isa, pero tao ang nagpapaputok para maiwasan ng friendly fire. Bilang commander ng NC-13 UGV Company sa ika-3 Assault Brigade na kinikilala kasama ang Corps. Ayon kay Makar sa Ukrainska Pravda, ginagamit namin ng AI sa combat modules at machine vision para sa pagpapatrolya at pagtukoy ng target. Pagkatapos itakda ang sektor o anggulo, otomatikong nagpapatrolya ang turret. Kapag may na-detect na galaw o heat signature, magtatrack ito at alertuhin ng operator. Tingnan mo, may paparating. Napatunayang kapakipakinabang ang mga auxiliary na tampok sa mga operator. Tumutulong din ng AI na mapunan ng mga limitasyon ng hindi maasahang signal para sa pagkontrol ng mga UGV. Ayon sa commander ng pinagsamang UGV Unit, Abakartia Unit, ikalawang corps ng National Guard ng Ukraine, na kinilalang si Matematic. Ang elektronikong komunikasyon at mekanika ay pangunahing limitasyon ng teknolohiya sa mga UGV. Ang mekanikal na operasyon ng baril ay may mga isyung hindi kayang ayusin ng AI sa ngayon. Halimbawa, kapag naipit ang bala, kailangan ng tao para alisin ito, kaya hindi magagamit ang UGV hanggang magawa iyon. Kahit may remote reloading system na ang ilang Ukrainian UGV para mabawasan ang panganib, sa ngayon, ang maingat na paghahanda ng armas bago labanan pa rin ang solusyon para sa iba. Sa machine gun naman, ang pagpili ay kadalasan nakadepende sa kung may bala. Ang pinakakaraniwang pinipili ay ang Browning M2 na gawa sa Amerika, na gumagamit ng 4.5 BMG na bala. Ito ay regular na ibinibigay ng mga kaalyado ng Kiev, kaya mas laganap ito sa militar ng Ukraine kaysa sa mga alternatibong mula sa panahong Soviet na minana nila nung naging malaya sila. Kahit na nangangailangan ang malaking kalibre ng M2 ng matibay na turret at damper para sa recoil, mahalaga ito dahil sa haba ng abot at lakas tumago sa armor. Gayunpaman, kapag kapos sa mga sandatang 12 punto, pito ang ginagamit din ng Ukraine ang mga 7.62M na machine gun tulad ng Russian PKM o Belgian M240. Minsan, ginagamit ng Ukraine ang mga tank-mounted na Russian PKMT na kadalasang nakukuha mula sa mga nasirang armored vehicle. Bukod sa pinsalang kayang idulot ng mga mabibigat na machine gun na ito, malaki rin ang epekto nila sa isipan ng mga puwersa ng Russia sa unahan. Binubuod ito ni Poritsky. Kapag narinig ng kalaban ng malakas na putok ng malaking kalibreng machine gun, agad nilang iniisip na may mabibigat na kagamitan sa paligid. Napagtatanto nilang hindi basta-basta sundalo ang kayang magdala ng baril na may bigat na 50 kilo. Kapag nagtago ang kalaban sa mga gusali, labis silang nababahala dahil alam nilang mauubos sila at kailangan tumakas. Sa mga nasagap namin, narinig ng mandirigma na nag-ulat ang kalaban ng malalaking armored vehicles na umatake. Pero totoo, isang nakacamouflage lang na ground robot ang tumatama sa mga target. Tulad ng nabanggit, ang automatikong granada launcher ay isa pang sandata na akma para sa UGV. Hindi tulad ng machine gun, kaya nilang tumama sa target mula sa tagong posisyon, nagpapaputok lampas sa direktang linya ng paningin. Gayunpaman, mas komplikado ang paglalagay ng mga granada launcher kumpara sa pagmount ng mga machine gun dahil sa kanilang bigat at malakas na recoil. Ang MK-90 na gawa sa US ay may bigat na 77.6 pounds, halos doble ng bigat ng AGS-17 na 68 pounds. Ang malakas na recoil ng mabibigat na launcher ay maaaring magpabuhay ng magagaan na plataporma, kaya kailangan ng UGV ng matitibay na electric motor at actuator. Bukod dito,
Kailangan ng stabilization system ang pagpapaputok habang gumagalaw para mabawasan ang vibration. At ayon kay Makar, wala pang automatic grenade launcher module sa kasalukuyang merkado ang may ganitong kakayahan. At hindi lang pisika ng UGV ang nagbibigay dito ng kalamangan. Ang software ng Ukrainian grenade launcher turret ay nagbibigay din ng kalamangan sa mga ito kumpara sa mga launcher na pinapatakbo ng tao. Mas mabilis tumugon ng software gaya ng Wally 40 module kaysa tao. At otomatikong kinukwenta ang elevation ng baril para tamaan ng targets. Sabi ni Makar, maaring ilagay ang turret sa kagubatan o bukas na lugar habang nakatago ang sundalo at kinokontrol ito mula malayo. Para sa mga granada launcher, pinapayagan ng sistema na mag-memorize ng 10 hanggang 15 target. Pwede mong limitahan ang lugar ng kagubatan at kapag may sundalong pumasok, otomatikong atakehin ng turret ang mga target sa zigzag na galaw. Pinapadali nito ang pagkasinta sa mga target. Pag nailagay ang turret, ilalagay mo ang coordinates at agad nitong tina-target at pinuputukan ng kalaban ng eksakto. Dahil hindi direktang nakikita ng UGV operator ang target lampas sa linya ng paningin, umaasang plataporma at turret sa komplikadong sistema ng 4 hanggang 5 sensor gaya ng compass, gyroscope at GPS antenna. Kapag na-jam ang GPS, natutukoy ito ng sistema at agad lumilipat sa ibang paraan para malaman ang lokasyon. May ilang seryosong issue pa rin kailangang malampasan. Tulad ng machine gun, ang ammunition feed ang pinakakomplikadong bahagi ng grenade launching UGV. At wala pang malawakang teknolohiya para sa otomatikong pagpapalit ng kahon ng grenada. Ibig sabihin, kailangang magpadala ng tao sa delikadong misyon ng pagkukumpuni o pagkuha ng UGV kapag magka-jam ang feed. Problema rin ang panginginig. Kahit sa mas malalaking plataporma na kayang tiisin ng bigat at recoil ng mabibigat na grenade launcher, ang panginginig ay nakakapaluwag ng turnilyo at sumisira ng elektronikong bahagi. Kaya dapat inspeksyonin ng crew ang kagamitan pagkatapos ng bawat misyon at tiyaking mahigpit ang koneksyon. Bukod sa technical na issue na nalalampasan ng mga Ukrainyanong ininyero, pinakamalaking hamon pa rin ng Ukraine sa malawakang paggamit ng combat UGV ay ang taktika. Ibang pagko-coordinate ng operasyon gamit ang unmanned na puwersa, mag-isa o kasama ang tao, kumpara sa ataking puro tao lang. At napipilit ang pag-aralan nito ng Ukraine habang aktual na isinasagawa sa labanan. Bagamat nagsimula pa nung unang bahagi ng ika-20 siglo, ang mga unmanned na remotely controlled na sistema at matagal nang ginagamit ang mga drone, ang digmaan sa Ukraine ang unang malawakang paggamit ng mga UGV. Kaya, walang itinatag na doktrinang militar sa Ukraine o saan man na pwedeng pagkunan ng pinakamahusay na pamamaraan. Sinasabi ng mga tropang Ukrainyano na ang mga pamamaraan ng pagpaplano ng labanan ng infantry ay ginagamit din sa mga combat robot. Ngunit mas mahirap ang pagko-coordinate ng atake na kasama sila kumpara sa pag-uutos lamang sa mga puwersang tao. Sa isang banda, ayon kay Matamartik, ito ay isang issue ng command and control. Dahil bago pang teknolohiyang ito, ipinapadala ng punong himpilan ang mga combat UGV sa aksyon, kahit hindi lagi nabibigyang pansin ang kanilang technical na limitasyon. Kailangan nila ng mga eksperto sa UGV para iakma ang misyon sa kakayahan ng makina, na nagpapakomplikado sa pagpaplano at nagpapataas ng pamantayan para sa kasanayan ng mga opisyal. Kaya sa panahong ito, habang parehong natututo ang crew at mga komandante, malamang na magpapatuloy ang koordinasyon ng mga robot sa mabilisang pag-atake sa matinding proseso ng pagkatuto. Gayunpaman, mabilis pa rin ang pag-usad. Sabi ni Matamartik, dahil iba-iba ang karanasan at pananaw ng bawat unit, mahirap agad pagsamahin sa isang pamantayan. Hindi pwede gawin sabay-sabay ang lahat. Sa tingin ko, sa susunod na taon, lalaki pa ito, at magkakaroon tayo ng malinaw na pamantayan kung sino, saan, at paano gagamit ng ground drones. Ayon sa kanya, ang mga combat ground robot ay ginagamit na ngayon sa layo na higit sa 1 milya mula sa posisyon ng kalaban at ipinapakita ang pinakamalaking halaga nila sa mga defensive na operasyon. Sumusuporta sila sa infantry, tumutulong magpanatili ng posisyon kahit kaunti ang tao at nababawasan ang panganib sa sundalo. Kapag nakaayos sa mga layer, bumubuo ang mga armadong UGV na masinsin at mahirap pasuking sistema ng pagpapaputok ng mga armadong UGV. Karaniwan, inilalagay ang malalaking plataforma sa 2 o 3 linya mula sa labanan para maprotektahan laban sa mga Russian FPV drone na pangunahing banta. Habang nakabaon sa mga posisyong ito, nagsisilbi silang remote observation at firing point.
Kaya nilang maghintay doon ng ilang araw na hindi kailangan ng pagkain, tubig, tulog o kahit saglit na pag-CR habang automatikong minomonitor ang mga target. Dahil dito, isang operator ang kayang magkontrol ng 3 hanggang 4 sektor ng sabay mula sa ligtas na silungan. Bagamat matagal nang gamit ang depensibong UGV, ang taktika para sa robot na pag-atake ay kasalukuyang binubuo pa lang. Mas mahirap ang opensibong operasyon kaysa depensibo. Sa ngayon, epektibo silang gamit sa reconnaissance enforced operations, kung saan una ang mga robot, walang tao, para akitin ang putok ng kalaban. Sa panahon ng pagsalakay, nagsisilbi silang panangga sa putukan o escort element na pumipigil sa kalaban na makadalaw. Si Makar ay nagbibigay ng isang magandang halimbawa. Nagplano kami ng operasyon gamit ang ground robot para suportahan ng assault group sa putukan. Komprehensibo ang paghahanda nito. 2 kamikaze robot na may dalang Monsyam na mina, isang combat module na may MK-11 grenade launcher, at isang evacuation platform. Pinasabog ng kamikaze robot ang pwesto ng kalaban bago ang pagsalakay. Ang pangalawa ay sumabay sa infantry sa bukid at, sa utos, umatake sa kalaban sa itinakdang koordinat habang naglalaban. Nagbigay cover ang grenade launcher module sa bukas na lugar habang sumusugod ang tropa. Pinaputok ng robot lahat ng bala nito sa target. Nawalan tayo ng sundalo dahil sa artilyerya. Nang masiguro ang lugar, pumasok ang logistics robots at inilikas ang katawan. Pinapapitan ng halimbawang ito na kayang suportahan ng mga robot ang mga pagsalakay, sirain ang fortification, at tauhan bago magsimula ang malapitang labanan. Sa isa pang kilalang halimbawa, isang kamikaze UGV ang nagpuwersa sa mga mandirigmang Ruso na sumuko sa pamamagitan ng pagbabanta na pasasabugin ang kanilang pwesto. Ngayon, nagpapakilala na ang Ukraine ng mas makapangyarihang combat platform na kayang magdala ng mas maraming bala at mas mabibigat na module na kumikilos parang infantry fighting vehicle kaysa sundalong may machine gun o granada launcher. Kasama sa mga heavy-duty na UGV na ito, ang nabanggit na Protector at T-700 Browning na parehong kayang magdala ng humigit kumulang 1,550 libra at ang Vatag na kayang magdala ng hanggang 4,400 libra. Ang T-700 Browning ay armado ng 2 machine gun, isang 12.7 mm Browning M2 at isang 7.62 mm PKT. Ang Vatag ay dinevelop para sa 25 mm Bushmaster cannon na siya rin ginagamit ng Bradley Infantry Fighting Vehicle na gawa sa Amerika. Sabi ng developer, kaya ng chassis buhatin ang 40 rocket load para sa Grad Multiple Launch Rocket Systems. Ngunit hindi doon natatapos iyon. Naghahanda ang mga Ukrainian developer ng repeater at plataforma para magdala at magpalipad ng maliliit na kamikaze drone. Pati na rin ang mga anti-tank missile system na nakakabit sa UGV, Man-Portable Air Defense System, autocannon, at maging mga flamethrower rocket launcher. Malayo pa ang ganap na automated na hukbong robot. Pero ngayon, malaking tulong na ang mga UGV para mapantay ang manpower ng Ukraine. Ayon kay Puritsky, walang sapat na tao dito. Ang mga Ruso ipinapain ng tao sa patayan. Kami, robot ang pinapadala sa tambakan. Kasama namin sila, pero nawawala rin. Pero pera at bakal ang ipinapalit namin sa manpower ng kalaban. Dahil mabilis ding nagde-develop ng UGV ang Russia at iba pang bansa, asahan ang malaking pagbabago sa larangang ito sa malapit na hinaharap. Sa loob ng maraming taon, hinulaan ng mga eksperto ng mga labanan sa hinaharap ay hindi na tao ang makikipaglaban, kundi mga makina. Buong mga hukbon ng mga drone, robot at mga sasapyang walang tao ang maglalabanan, habang ang mga taong nagpapatakbo ay nananatiling ligtas. Milya-milya ang layo mula sa labanan. Sa Ukraine, nasisilayan na natin ang mga eksenang parang sa science fiction. Sa kahabaan ng mga linya ng labanan, ang mga unit ng pagsalakay ng Russia ay nagmamadaling sumabak sa labanan. Inaasahang may mga sundalong Ukrainian na haharang sa kanila. Pero ang nadihintay sa kanila ay mas malala pa. Mga kalabang hindi gawa sa laman at buto, kundi malamig at matigas na bakal. Ito ang hukbong robot ng Ukraine. At ito'y lumalaki, lumalakas, at tumatalino habang lumilipas ang bawat araw. Bagamat parang mula sa hinaharap ang ideya ng mga robot na militar, ito ay isang konsepto na mahigit isang siglo ng umiral. Noong 1915, halimbawa, nilikha ng Pransya ang kauna-unahang prototype ng eksplosibong robotic drone sa mundo at naglagay ng 20 nito sa serbisyo ng ikalawang hukbong Pranses. Noong dekada 30, nagsimulang gumawa ang USSR ng teletank,
isang tangke na pinapatakbo mula sa malayo at may sariling machine gun. Ang mga unang halimbawa ng mga Uncrewed Ground Vehicle, UGV, o mga armadong robot na ito ay ginamit sa digmaang taglamig sa pagitan ng USSR at Finland at sa mga unang yugto ng digmaang German-Soviet noong 1941. Sa halos parehong panahon, gumawa rin ng United Kingdom ng sarili nitong radio-controlled na infantry tank na tinawag na Black Prince. Iba pang sandatahang lakas sa kasaysayan ay nag-aral din ng paggawa ng armadong sasakyang militar na kayang gumana ng walang tao o tripulante. Kadalasan, napatunayan sa paglipas ng dekada na magastos o komplikado ang mga proyektong ito para ituloy ng mga bansa. Ngunit ngayon, ang mga makabagong teknolohiya ay nagpadali para sa mga militar na gumawa at magpadala ng mga armadong robot ng maramihan at nangungguna ang Ukraine dito. Noong nagsimula ang digmaan, ang mga UGV o Ground Robotic Complexes, kung tawagin sa Ukraine, ay nagsimulang makita sa kakaunting bilang. Marami sa mga unang modelong yon ay inangkat. Ngunit agad napansin ng mga eksperto ng militar ng Ukraine ang halaga nito laban sa Russia at inatasan ng mga koponan na gumawa ng lokal na modelo. Lumipas ang ilang taon at ngayon, halos lahat ng UGV ng Ukraine ay gawa na nila mismo. Sa katunayan, ayon sa ulat ng Jamestown, 99% ng lahat ng armored robot na ginagamit ng militar ng Ukraine ay gawa rin sa Ukraine at napakabilis ng pagdami ng produksyon nito. Noong 2024 halimbawa, ilang daang robot lang ang meron ng Ukraine na magagamit nila. Para sa 2025, nagtakda sila ng target na makagawa ng 15,000. Tumaas ito sa 20,000 sa 2026. At hindi lang ito usapin ng dami, kundi pati na rin ng iba't ibang uri. Sa mga unang yugto ng digmaan, kakaunti lang ang iba't ibang robot na magagamit ng Ukraine. Bawat isa ay may kanya-kanyang teknikal na espesipikasyon, kalakasan, kahinaan at tamang gamit. Sa ngayon, mahigit 200 modelo na ginagawa ng humigit kumulang 40 iba't ibang tagagawa mula sa Ukraine. Mahalaga ito dahil nagbibigay ito sa militar ng Ukraine ng mas maraming opsyon para sa iba't ibang misyon, kondisyon at gawain. Ang iba ay masangkop sa pagdedepensa ng mga pinatibay na lokasyon. Tatalakayin natin ang halimbawa nito mamaya. Habang iba naman ay mas mahusay pagdating sa mga gawain tulad ng pag-scan, pagmamanman at pagsubaybay. Habang dumarami at nagiging iba-ibang hukbong robot, mas magagamit ng Ukraine ang UGV nila para sa mga gawain at depensa laban sa Russia. Makakatulong nito na mabawasan ang hindi kailangan nasasawi at mapanatili ang mga tauhan ng Ukraine para sa mga susunod na layunin o mas malalaking labanan. May 3 dahilan kung bakit mabilis ang pag-usbong ng mga robot sa Ukraine. Una, hindi nag-aatubili ang bansang ito pagdating sa pagpapaunlad ng militar. Wala silang ganoong luho. Nasa gitna ito ng dinamiko at mabilis na nagbabagong labanan. Kaya kailangan nito ng agarang tulong. Samantalang, ang ibang bansa ay gumugugon ng linggo o buwan sa paghahanda ng bagong inobasyon militar. Tapos ay taon sa paggawa at pagperpekto ng prototype. Dapat mabilis maghatid ng resulta ang mga kumpanya at kontratista ng depensa ng Ukraine, gaya ng nakita na natin sa iba. Sa Ukraine, ang mga gumagawa ng drone ay madalas maglabas ng bagong modelo at disenyo. Pinabilis ng bansa ang pag-develop ng bagong missile at air defense system. Hindi lahat ay gumagana ng tama at may ilang kailangang dagdag na pag-develop. Pero may ilan namang napatunayang epektibo. At sa pagtanggal ng mga sagabal sa proseso na karaniwang nagpapabagal at napapahirap sa ganitong mga proyekto, nagawa ng Ukraine na bigyan ng mas magaganda at mas malalakas na sandata ang kanilang mga puwersang militar habang tumatagal ang digmaan. Ang pangalawang dahilan ay maaring ibuod sa isang salita, kooperasyon. Sa karamihan ng militar sa mundo, malinaw ang pagitan ng defense contractor at sundalo sa frontlines. Na ang mga contractor ay may sariling mga ideya na minsan ay hindi talaga tugma sa mga pag-asa at inaasahan ng mga totoong sundalo sa larangan. Dahil dito, may mga pagkakataong ang mga kumpanya ay gumagawa ng bagong sandata, sasakyan, o gamit na mas nakakasagabal kaysa nakakatulong sa mga sundalo. Iba naman ang Ukraine. Pinupunan nito ang agwat ng mga gumagawa at sundalo. Hinihikayat ang tropa na magbahagi ng saloobin at ideya diretso sa kumpanyang pangdepensa para malaman ang tunay na pangangailangan ng sundalo. Nasa mga kumpanya na ang paggawa ng produktong tutugon sa pangangailangan.
Sa pagkuha ng totoong puna mula sa mga sundalo, makakagawa sila ng mga sandata at sistema na mas epektibo sa totoong labanan, hindi lang maganda sa showroom at tech demo. Gaya ng sinabi ni Maxim Vasilchenko, co-owner at CEO ng robotics contractor na TenCorp, ang Ukraine ay gumagana sa panahon ng digmaan na RD mode na may direktang feedback mula sa frontlines, walang burokrasya, at nakatuon sa kung ano ang epektibo. Ang mga desisyon na inaabot ng buwan sa ibang lugar ay nagagawa dito sa loob lang ng ilang araw. Bukod pa rito, ang gobyerno, mga volunteer, at pribadong sektor ay malapit na nagtutulungan. At ang mga end user, ang mga sundalo, ay kasali rin mula pa sa simula. Ang ganitong pilosopya ay makikita rin sa industriya ng drone sa Ukraine, kung saan ang mga tagagawa ay laging nakikipag-ugnayan sa mga sundalong eskwadron upang maintindihan kung ano ang kailangan nila at kung anong mga pagpapabuti o pagbabago ang gusto nilang makita sa mga kasalukuyang disenyo. Ang ikatlo at huling dahilan kung bakit mabilis umunlad ang robot army ng Ukraine ay dahil hindi naman ganun kahirap gumawa ng mga robot, lalo na kumpara sa ibang sasakyang militar. Kung ikukumpara sa malalaking tangke at troop carriers na dapat malaki para magkasya ang crew at supply, mas compact kadalasan ang disenyo ng armored robot. Dahil hindi kailangan ng crew quarters at cockpits, nakakatipid ito ng espasyo at pinadadali ang disenyo at paggawa. Sa katunayan, marami sa mga military robot ng Ukraine ay kasing laki lang ng mga shopping cart o golf buggy. At madali silang mabubuo gamit ang mga simpleng commercial na piyesa, tapos lalagyan na lang ng mga sandatang militar tulad ng 7.62mm o .5 caliber na machine gun sa ibabaw. Hindi rin naman mahal ang presyo nila. Ang ibang robot ay nagkakahalaga ng $5,000. Ang iba naman ay 10,000. Kahit ang pinakamahal na modelo ay malayo pa rin sa 6 o 7 digit na presyo ng mga tangke at armored infantry vehicles. Dahil sa abot-kayang matalinong pag-unlad, napapadami, napapalawak at napapabago ng Ukraine ang kanilang mga robot na puwersa na mabilis. Ihambing mo yan sa Estados Unidos at malinaw ang pagkakaiba. Kahit pinakamalaki ang budget at puwersa militar ng Estados Unidos kumpara sa Ukraine o ibang bansa, nahirapan pa rin silang bumuo ng seryosong puwersa ng mga robot. Noong dekada 80, sinubukan nila ang remotely operated na sasakyang prowler na may nakakabit na machine gun. Kalaunan sa dekadang yon, sinubukan din ang teleoperated mobile anti-armor platform na kayang magpalipad ng mga anti-tank missile nang hindi na kailangan ng tao sa loob. Wala sa mga proyektong ito ang nagtagumpay o nagpatuloy. Sa mga mas kamakailang panahon, nag-develop ang US ng Special Weapons Observation Reconnaissance Detection System o SWORDS, mga armadong robot. Ilan sa mga ito ay na-deploy sa Iraq noong 2007, ngunit hindi naman talaga nagamit sa labanan. Itinigil ng hukbo ang pondo sa SWORDS program matapos noon. Patuloy na nagdidisenyo at nagde-develop ang militar ng US ng iba't ibang maliliit na robot at remotely operated weapon stations. Pero hirap silang pagsamahin ang dalawang konsepto para makagawa ng totoong walang taong sasakyang panlupa na kayang lumaban. Kahit bago pa lang, itinigil na ng US Army ang Robotic Combat Vehicle Program dahil sa mataas na gastos. Kaya hirap pa ring magkaroon ng mga robot na handang lumaban ng puwersa ng US. Samantala, sa Ukraine, nakikipaglaban na ang mga robot at kahanga-hanga ang kanilang nagagawa. Pero bago tayo makarating dyan, kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong malaman pa, siguraduhin nakasubscribe ka sa The Military Show. Binibigyan namin kayo ng ganitong paliwanag bawat linggo. Ang paggawa ng hukbong robot ay isang bagay. Pero ang maayos na paggamit ito ay malaking hamon pa rin. Bagong teknolohiya pa ito. At kulang pa sa karanasan ng militar ng Ukraine sa paggamit nito. Kailangan mag-adjust agad ang mga sundalo, natututo habang ginagamit at nadidiskubre ang pinakamabisang paraan para mapakinabangan ang bagong bakal na kakampi. Di nagtagal, nakuha na nila ang magagandang resulta. Noong 2024, nakita natin ang unang video ng armadong UGV na ginagamit ng mga Ukrainyano sa pag-atake sa mga posisyon ng Ruso. Dati, ginagamit lang ang UGV sa kamikaze attacks o paglalagay ng mina. Pero napatunayan nilang kaya pa nilang gampanan ang ibang tungkulin. Nakikipaglaban hindi lang kasama ng mga sundalong tao, kundi nangunguna pa sa kanila, kumukuha ng atensyon ng kalaban at binubuksan ng daan para makasunod ang iba pang mga tropa sa likuran.
Ang robot na tinutukoy ay isang LIUT 2.0 UGV, isang sasakyang may bigat na 600 at 60 libra o 300 kilo na nilagyan ng PKT machine gun na kayang magpaputok ng may mataas na antas ng katumpakan sa layo na hanggang 2,600 at 25 talampakan o 800 metro. Protektado ng bakal na plate armor, ang Lyut at iba pang Ukrainian armored robot ay matibay at kayang tiisin ang putok ng magaang armas. Sa video, nakita pa natin itong dumaan sa ibabaw ng mga anti-tank mine na hindi sumabog. Nakikita rin natin ang mga tropang Ruso na nagpapaputok ng tila rocket-propelled grenades o RPGs sa UGV. Ngunit nanganatili pa rin itong gumagana kahit ilang beses na itong tinamaan at muntik ng tamaan. Sa dulo ng video, makikitang tumatakas ang mga sundalong Ruso mula sa trinsera. Nagtatakbuhan sa takot sa robot na halos di mapigilan. Parang eksena sa sci-fi na pelikula. Simula noon, maraming ulit na napigilan ng mga robot ng Ukraine ang mga pag-atake ng Ruso at lumaban sa war machine ng Kremlin. Noong Hulyo 2025 sa unang pagkakataon sa mundo, nahuli ng 3 Brigada ng Ukraine ang mga sundalong Ruso, gamit lang ang assault force na binubuo ng drone at robot. Ayon sa ulat, gumamit ang brigada ng kamikaze drone at robotic ground vehicles para sirain ang makasunod na bunker ng Ruso sa Kharkiv, hilagang silangan ng Ukraine. Habang naghahanda ang isa pang robot na sirain ng isa pang kuta, naisip ng mga natitirang sundalong Ruso na may 2 pagpipilian lang sila, kamatayan o pagsuko. Sumugal sila at lumabas na nakataas ang mga kamay at agad silang inihatid palabas ng combat zone ng mga drone at dinala sa kustodya ng militar ng Ukraine. Isa itong kahanga-hangang tagumpay. Ito ang unang malinaw na ebidensya na kayang magsagawa ang armored robot ng buong misyon at makamit ang mahalagang layunin ng mag-isa nang walang panganib sa buhay ng sundalo. Noong Nobyembre 2025, muling ipinakita ng Ukraine ang kanilang mga robot sa aksyon sa isang video kung saan nagpapaputok ang UGV sa isang Russian MTLB personnel carrier. Ayon sa ulat, sinusubukan lang ng tropang Ukrainian ang robot malapit sa frontline nang madaanan nito ang sasakyang Ruso. Sinamantala ng UGV crew ang pagkakataon para subukan ng bot sa totoong labanan at nagpaputok. Mukhang di alam ng mga Ruso kung anong tumama sa kanila. Pagkalipas lang ng isang buwan, lumabas pa ang ilang video na nagpapakita ng depensa ng robot army. Ayon sa pahayag sa Telegram ng 3 Army Corps ng Ukraine, isang walang tauhang ground robot, ang droid TW-127, ang nagawang magdepensa ng posisyon nito mag-isa sa loob ng nakakagulat na 45 araw na sunod-sunod. Armado ng .5 caliber na machine gun, pumuesto ang UGV sa mga delikadong lugar sa harap ng labanan gamit ang armas nito para pigilan ang pagsulong ng mga Ruso, habang nananatiling ligtas ang mga operator nito sa likod ng linya ng labanan. Sa loob ng 45 araw, ang ground robotic complex ng 3 Assault Brigade ay nagbantay at pinigilan lahat ng tangka ng kalaban na pasukin ang aming sektor gamit ang putok ng machine gun. Ang mga operator ng strike unit ng NC-3 ang nagkontrol sa DefDroid TW-12.7 robot mula sa isang ligtas na silungan. Sa panahon ng misyon, nabigo ang kalaban na makalusot o makuha ang aming posisyon at naprotektahan ng mga mandirigma ang linya ng walang nasawi. Ang bot ay gawa ng kumpanyang depensa ng Ukraine na DevDroid, isa sa mga nangunguna sa military robotics sa bansa. May operational range ito na 15 milya at advanced radio controls na sinamahan pa ng AI-powered automated navigation systems. Ang Droid TW-127 ay isa sa mga pinakamalalaking tagumpay ng kumpanya at isang makinang nahiyas sa hukbong robot. Kamakailan lang, noong Enero 2026, isa pang droid, ang 12.7 UGV, ay nakuna ng kamera habang nakikipaglaban at nililipol ang mga sundalong Ruso gamit ang onboard nitong M2 Browning machine gun. Pinaniniwalaan na ito ang kauna-unahang naitalang pagkakataon na ang isang robot ay direktang nakipaglaban sa mga kalabang tropa. At gaya ng ipinapakita sa video, hindi talaga patas ang laban. Hindi na tinag ng putok ng malilit na armas ng kalaban. Nagawa ng bot na sundan, ilak at paulanan ng bala ang mga sundalong Ruso. Isa-isang pinatumba ang mga ito. Ilang linggo matapos nung bonding yon, naranasan ng Ukraine robot at ang DevDroid ang malaking tagumpay ng mahuli ng reconnaissance strike ground robot ang 3 sundalong Ruso sa isang combat operation.
Ayon sa ulat, nangyarang insidente sa Lyman, Donetsk, silangang Ukraine. Doon, sa ilalim ng pamumuno ng ikatlong Separate Assault Brigade, isang DevDroid TW-762 na nilagyan ng KT-762 PKT machine gun, ang epektibong nagpuwersa sa tatlong Ruso na itaas ang puting bandila. Ibinahagi online ang video ng insidente kung saan makikitang lumalabas ang mga sundalo mula sa taguan sa gitna ng usok at guho. Taas kamay bilang pagsuko bago alisin ang armas at humiga sa lupa. Nagulat din ng DevDroid kung paano naganap ang insidente. Reconnaissance Impact NRC Droid TWP-2. 62 na nakabase sa plataporma ng Numo ay nakahuli ng 3 sundalong Ruso. Walang panganib para sa ating mga mandirigma. Matagumpay na natapos ang misyon ng malayuan. Napuno na ulit ang stock exchange. Anong anyo ng modernong digmaan? Nasa unahan ng labanan ng trabaho at ligtas ang mga tao. Ang TW Droid Pitutuldok, 62 ay isang reconnaissance strike NRC na inangkop para sa machine gun na KT-7.62 PKT. Dahil sa built-in ballistic calculator, mas tumpak at episyente ang complex sa pagpapatama ng mga target ng kalaban. Ang Droid TW-7.62 ay nilagyan ng mga elemento ng artificial intelligence para sa autonomong pagtukoy, pagkuha, at pagsubaybay sa mga target. Ang mga insidenteng tulad nito ay nagiging mas karaniwan. At dahil determinado ang Ukraine na palawakin pa ang kanilang hukbo ng drone ng 10,000 karagdagang unit. Sa mga susunod na buwan, siguradong mas marami tayong makikitang armored robot na nagtatanggol sa frontline, umaatake, kumukuha ng tropa, at pumipigil sa mga Ruso. Dahil dito, ang makinarya ng digmaan ng Kremlin na hirap ng umusad o magtagumpay sa frontline ay lalo pang mahihirapan. Habang hinaharap nila ang mga kalabang hindi nasusugatan, sumusuko o umaatras kahit sa matinding putukan. Bukod dito, mas lalakas at magiging mas nakakatakot ang mga robot ng Ukraine. May plano na para sa bagong modelo na may mas malalakas at mapanirang sandata. Halimbawa, abala ang DevDroid sa paggawa ng bagong ground-based robotic combat system na may 30 mm na kanyon. Kayang gumana ng epektibo sa layo na hanggang 3 milya o 5 kilometro. Ang bagong modelong ito ay magkakaroon ng mas mataas na kakayahan kumpara sa mga naunang bersyon. Magkakaroon ito ng mas malaking chassis na kayang tumanggap ng recoil ng mabigat na kanyon at pwedeng gamitin bilang direktang suporta sa opensiba o proteksyon ng infantry sa mga delikadong lugar. Isa lang ito sa mga halimbawa. Maraming robotics company sa Ukraina ang nagtatrabaho araw-gabi para makagawa ng mas malalakas, matitibay at advanced na mga bot. Handa na magsagawa ng iba't ibang uri ng opensiba at depensibong operasyon sa larangan ng labanan. Nagliligtas ng buhay, pumupuksa sa mga kalaban, at gumaganap ng mas malaki at mas malawak na papel sa digmaan. Habang lumalakas at umaasenso, ang mga robot ng Ukraina ay nagiging pamantayan para sa ibang militar sa mundo na pag-aralan at gayahin. Maaring makaranas ng malaking tagumpay, pamumuhunan, at interes ang mga robotic na tatak ng bansa matapos ang digmaan. Dahil gusto ng iba't ibang militar na bilhin at gamitin ang mga robot na ito. Samantala, habang mas marami sa mga robot na ito ang inilalabas sa mga frontline ng mga lugar tulad ng Donetsk at Luhansk, lalo lamang lalakas ang militar ng Ukraina at lalo ring tataas ang kanilang tsansa ng tagumpay. Hindi na sinusubukan ng Ukraine na tapatan ng Russia ng sundalo sa sundalo. Sa halip, parang gumagawa ng bagay na tila mula sa science fiction ng bansa. Isang hukbong robot. Pinag-uusapan natin ang mga walang taong sasakyang panlupa, gumagapang sa trinsera, naghatid ng supply sa gitna ng putukan, nagliligtas ng sugatang sundalo, at dumidiretso sa mga posisyon ng Russia na may pampasabog. Ginagawa ito habang iniiwasan ng panganib sa mga sundalong Ukrainyano hanggat posible. Ang matindi pa rito, karamihan sa teknolohiyang ito ay dinedevelop sa mga garahe, mga bodega mula sa panahon ng Soviet at pansamantalang pasilidad na malapit lang sa labanan. Kaya tuklasin natin kung paano napunta ang Ukraine mula sa halos walang kakayahan sa robotics hanggang sa pagiging nangungguna sa hinaharap ng labanan sa lupa sa loob lang ng wala pang 3 taon. At bakit nagmamadali ang malalaking puwersang militar sa mundo na alamin ang kahulugan nito para sa hinaharap ng digmaan? Sa simula ng digmaan, limitado sa 20 Turkish Bayraktar drones at ilang volunteer na may consumer quadcopter lang ang kakayahan ng Ukraine sa mga walang tao na kagamitan.
Walang ground robot, walang autonomous system, wala talaga. Pagsapit ng Disyembre 2024, isinagawa ng puwersa ng Ukraine ang unang all-robot na atake laban sa mga posisyon ng Russia. Walang sundalong tao sa mismong pag-atake. Puro drone sa himpapawid at mga walang taong sasakyan sa lupa ang nagtutulungan pabagsakin ang posisyon ng kalaban. Pagsapit ng Hulyo 2025, higit pa ang ginawa ang ikatlong assault brigade ng Ukraine. Ginamit lang nila ang mga drone at ground robot sa operasyon na pumuwersa sa mga tropang Ruso na sumuko. Walang namatay o nasaktan sa Ukraine. Iyan ay suyap kung paano maaring labanan ng digmaan sa hinaharap. Pero hindi sinasabi ng mga operasyong ito na agaw atensyon ng buong kwento kung paano nakarating dito ang Ukraine. Para makita yon, bisitahin ang lugar gaya ng paggawaan ni Alexander, komandante ng platoon ng Antares Battalion na nag-operate sa lumang bodega ng Soviet sa Donetsk Oblast. Ang kwento ni Alexander ay ang kwento ng revolusyon ng mga ground robot ng Ukraine sa maliit na larawan. Itinayo niya ang unit niya gamit ang personal na koneksyon, fundraising, raffle, at donasyon mula sa sibilyan. Nag-iwan lang na ilang robot ang platoon para sa sarili at binibigayan iba sa mas nangangailangang brigada. Tuloy-tuloy ang trabaho. Kapag nade-deliver ng bagong walang taong sasakyang panlupa ang mga manufacturer sa mga unit, tulad ng kay Alexander, may malubang depekto ito. Analog na communication system na madaling sirain ng Russian jamming. Kaya binabaklas ng team ni Alexander ang mga ito. Nagwe-welding ng bagong frame, nire-rewire, at nag-i-install ng Starlink, LTE, o encrypted links bago maging handa sa labanan. Ang pag-convert ng isang UGV o walang taong sasakyang panlupa ay nagkakahalaga ng pagitan ng 750 at 1,000 at hindi pa kasama rito ang Starlink hardware at subscription. Bukod pa rito, may tuloy-tuloy na maintenance. Ang mga makinang ito ay nasisira sa labanan at kailangang iserbisyo pagkatapos ng bawat misyon. Pero ang mahalaga, sulit ito. Kapag na-upgrade na, magagawa ng mga robot ang mga gawaing nagliligtas ng buhay ng mga Ukrainyano araw-araw. Talakayin natin ang timeline dahil mabilis na umunlad ang mga sistemang walang tao ng Ukraine. Noong unang bahagi ng 2022, halos wala talagang kakayahan sa robotics ang Ukraine. Noong kalagitnaan ng 2022, kinonvert na mga volunteer units ang DJI consumer drone bilang improbisadong pambomba. Mabagal at madaling tamaan, pero sapat para pabagsakin ang $1,000,000 na tangke. Pagkatapos ay dumating ang revolusyon ng FPV drone noong 2023. Nakapag-produce ang Ukraine ng halos 600,000 first-person view drones noong taon na yon, na mula sa racing drones na kayang dumaan sa mga puno at tamaan ng target ng eksakto. Pagsapit ng 2024, umakyat ang bilang na yon sa 1.5 milyong FPV drones. Sa 2025, inaasahang makakagawa ang Ukraine ng 4.5 milyong FPV drones pa lamang. Higit yon sa 12,000 kada araw. Habang balita ang aerial drone, may mas tahimik na nangyayari sa lupa. May mga maliliit na eksperimento gamit ang mga walang taong sasakyang panlupa na isinasagawa sa iba't ibang brigada. May ilang unit na sumusubok ng mga platapormang may gulong. Ang iba naman ay nag-eksperimento ng mga disenyo na may track. Natututo lahat kung anong epektibo o hindi sa pagsubok at pagkakamali sa totoong labanan. Noong huling bahagi ng 2023, lumitaw ang mga ground robot sa combat footage. Maliit na makina ang nagdadala ng supply sa unahan, habang mas malalaki ang sumasagip ng sugatang sundalo mula trintsera sa gitna ng putukan. Noong Disyembre 2024 naging mahalagang punto ang unang all-robot na pag-atake. Inanunsyo ng Ukraine na magpapadala sila ng 15,000 ground robots bago matapos ang 2025. Hindi ito mga prototype na sistema, kundi mga ganap na gumaganang combat robot na isinama sa operasyon ng mga brigada. Noong 2025, mabilis pa rin nakakahanap ng bagong gamit ang mga sundalong Ukrainian sa mga sistemang ito, lampas sa kayang itala ng iba. Ipinakita ng Medusa Report noong Marso 2025 ang mga sundalo mula sa ikalimang Assault Brigade na may mga combat robot na kahawig ng malilit na ATV, kaya magmanyobra sa mga guho at umatake sa mga posisyon ng Ruso gamit ang gabay ng drone mula sa itaas. Noong Agosto 2025, ibinunyag ng ika-28 Mechanized Brigade ng Ukraine ang tinatawag nilang unang air defense ng digmaan. Ang UGV ay ground robot na may igla manpad system para pabagsakin ang sasakyang panghimpapawid
habang ligtas ang mga tauhan. Bigla, hindi na lang plataporma ng lohistikang mga ito, kundi naging mga sandata na rin. Ngayon, alamin natin kung anong mga kayang gawin ng mga ground robot na ito dahil talaga namang marami silang gamit. Sabi ni Alexander Yabchanka, pinuno ng robotikong sistema ng Da Vinci Wolves na Ukraine, may hindi bababa sa walang pangunahing gamit ang ito. Sinabi niya sa Business Insider na pinakamalaki ang potensyal para sa Ukraine ang paggamit ng robot bilang bomba. Simple lang ang lohika. Mas maraming pampasabog ang kayang buhatin ng ground robot kaysa aerial drone. Hanggang 22 libra lang ang kargamento ng pinakamalaking aerial drone. Ang pinakamalit na ground robot ni Yabchanka ay kaya madala na mahigit 48 libra, habang ang malalaki ay mas marami pa. At kaya nilang makalapit ng mas malapit pa bago sumabog. Makikikita sa video ng labanan na dumidiretso ang mga robot sa trinsera ng mga Ruso, lungga, at basement positions bago sumabog. Ikinuwento ni Yabchanka ang misyon ng unit niya na nagpadala ng robot na may 66 na libra ng pampasabog sa basement ng mga Ruso. Sumabog ito sa loob ng estruktura at napatay ang mga sundalong Ruso. Iyan ang katumpakan na hindi kayang ligtas gawin ng tao at kayang magawa ng drone matapos ang maraming pagsubok at pagkawala. Pero ang mga kamikaze mission ay isa lamang sa mga aplikasyon. Talakayin natin ang lohistika. Dahil dito, pinakamalaki ang epekto ng mga ground robot araw-araw. Umakyat na sa higit 10 milya lampas sa frontline ang kill zone ng Ukraine dahil sa pagdami ng drone sa magkabilang panig. Ayon sa Army Technology, hanggang 80% ng casualty sa labanan ng Russia ay sanhi na ng mga drone. Pero totoo rin ang kabalikaran dahil karamihan, kung hindi man lahat, ng mga sugatan sa panig ng Ukraine ay dulot din ng mga drone. Ayon kay Colonel Konstantin Humeniuk, punong siruhano ng puwersang medikal ng Ukraine, hindi na pakikipaglaban sa kalaban ang pinakamapanganib na gawain ngayon. Simpleng pagdadala lang ito ng supply sa unahan. Dahil maraming pickup truck ng Ukraine ang nawala sa logistics run, kulang na sa sasakyan ang mga unit. Kaya pumasok ang mga ground robot. Kayang magdala ng pagkain, bala, at medikal na supply ng mga makinang ito sa unahang trench nang hindi nalalantad ang mga sundalo. Kadalasang gabi gumagana ang mga ito, kaya mas mahirap makita at sirain ng mga Russian FPV drone. Hindi kasing mahalaga ang bilis, dahil kahit 10 milya bawat oras ay mabilis na, kung ang labanan ay puno ng mga delikadong drone. Sa magaspang na lupa, mas madaling tumaob o mabangga, kaya dahan-dahan at maingat silang umaandar. May mga robot na may Communications Relay Mast o Electronic Warfare Module, at iba na may Remote Control Turret o Mortar para sa fire support. Ngunit ito ang mahalagang pagkakaiba. Bawat misyon ng ground robot ay nagliligtas sa isang sundalong Ukranyano mula sa panganib ng pagmamaneho ng truck sa kill zone. Pagkatapos ay merong medikal na paglikas, na siyang pinaka-nagliligtas ng buhay at pinakamahirap sa technical na aspeto. Kayang maglikas ng track ground robot ng mga sugatang sundalo mula trinsera nang hindi nalalagay sa panganib ang 8 kataong team na karaniwang kailangan dito. Lalapit ang robot, isasakay ang sugatang sundalo, at ihatid sila sa ligtas na lugar. Problema kapag naputol ang komunikasyon ng robot habang may sakay na sugatan, naiiwan ng sundalong nakalantad sa labas na kita ng mga drone ng Russia. Sabi ni Yabchanka, ginagamit lang ng kanyang unit ang mga robot sa paglikas ng sugatan bilang huling opsyon dahil dito. Delikado masyado ang pagkawala ng komunikasyon kaya hindi ito dapat gawing karaniwan. Patuloy pa ring pinapaunlad ng mga sundalo ang teknolohiya dahil kapag epektibo ito, nakakaligtas ng buhay at nababawasan ang panganib ng mas maraming sugatan sa pagsagip. Ginagamit din ang ground robot sa paglalagay ng mina, na ayon kay Yabchanka ay napakadelikado para sa sundalo dahil may mga Russian drone na laging nasa itaas. Mas marami at ligtas maglagay ng mina ang mga robot kaysa sundalo dahil hindi nalalantad sa putok ng kalaban. Nakakatanggal ng mina ang ground robot sa mga lugar. Di tulad ng aerial drone, kaya nilang maunang sumulong para tiyaking ligtas ang daraanan ng tropa. Kung tumama ang mina, makina lang masisira, hindi buhay ng sundalo. Masakit isipin pero malinaw ang rason. Mas mabuting masira ang robot kaysa mamatay ang isang Ukranyano. Ang pagkuha ng mga bangkay ng mga sundalong nasawi ay malagim, ngunit kailangan din. Karaniwan, ang pagsagip sa sugatan o namatay ay kailangan ng 8 sundalo na nalalagay din sa panganib tulad ng unang kaswalti. Nagbibigay ang mga robot ng alternatibo.
Pero hindi perpekto dahil pwedeng mawalan ng koneksyon o tamaan ng mina. Kaya kailangan pa rin minsan ang mga sundalo. Ang pang-alap ng impormasyon ang kumukumpleto sa mga pangunahing gamit. Kaya mag-reconnaissance ng kamera ng ground robot, pero hindi kasing epektibo ng aerial drone. Pati simpleng hadlang gaya ng matataas na damo, nakakabawas ng bisa nila. Ang pananaw mula sa lupa ay di kasing lawak ng kaalaman sa labanan, tulad ng mula sa himpapawid. Kung pagsamay ng ground robot at aerial drone na nag-overwatch, magkakaroon ka ng konektadong unmanned system na halos hindi na kailangan ng sundalong tao. Ngayon, talakayin natin ang mga sundalong bumubuo at nagpapatakbo ng mga sistemang ito dahil ang kanilang mga kwento ang tunay na nagpapakita ng grassroots ng revolusyong ito. Bisitahin ang posisyon ng ikalimang Assault Brigade sa Donetsk at makikita mo sina agronom at moped, gumagamit ng call sign para sa kaligtasan ng pamilya, na nagtatrabaho sa pansamantalang workshop sa pagbabago ng ground robot. Ipinakita nila kay Oleksiy Prodevoda ng Current Time ang video ng isang kamakailang labanan. Isang ground drone mula sa kanilang unit ang umikot sa mga wasak na armored vehicle bago umatake sa posisyon ng Ruso. Hindi maintindihan ng kalaban kung ano ang nangyayari o saan nanggagaling ang putok. Ang drone ay kasing laki ng ATV at maririnig mo lang ito kapag nasa loob na ng 30 metro o 100 talampakan ayon kay agronom. Tahimik kaming papasok sa gray zone at babaridin ang kanilang mga posisyon. Ipinakita ni Moped ang kanilang bagong upgrade, mga frame, inilipat na kamera para mas magandang visibility, thermal imaging para sa gabi, at mga turret mount para sa machine gun o maliliit na kanyon. Hindi ito factory specifications. Mga binagong disenyo ito ng mga sundalong alam ang tunay nilang kailangan. Gumagawa rin sila ng version na may track na mas maayos ang galaw kaysa gulong, kaya mas angkop sa paglilikas ng sugatang sundalo. Mas mainam ang mga truck sa magaspang na lupa at mas matatag ang plataporma. Paulit-ulit nilang binabaklas at binubuo ang robot. Sinusubukan bawat bersyon sa aktwal na labanan. Ito ay tuloy-tuloy na pagpapabuti na ginagabayan ng feedback mula sa labanan na nangyayari mismo sa aktwal na oras, ilang milya lang mula sa aktibong bakbakan. Ihambing ito sa tradisyonal na pagbili sa kanluran na maabot ng taon bago magamit o masubukan ang prototype sa kontroladong kapaligiran. Sa buong Ukraina, 12 ng ganitong paggawaan ang may mga team na nagmo-modify, nagpapabuti, at sumusubok ng ground robot. Sa kabuuan, may mahigit 500 kumpanya sa Ukraina na gumagawa ng drone, mula maliit na operasyon hanggang malalaking pabrika na may sariling supply chain. Pinapagana ito ng Ukraina gamit ang Delta, ang serbisyo sa intelligence sharing at awareness na nagkokoordina kung saan at paano dadalhin ang mga drone. Bagaman kahanga-hanga ang pagkamalihay ng mga Ukrainyano, hindi ito nangyayari na mag-isa. Natututo rin ang Rusya, kaya bumibilis ang teknolohikal na paligsahan ng armas. Matapos ang taon ng drone attacks ng Ukraina, nagsimula na rin gumawa ang Moscow ng sariling fleet ng ground robots. Ipinakita ng state media ng Rusya ang isang UGV na may 4 na rocket-assisted thermobaric launchers noong Agosto 2024. Nahuli sila sa laro, pero mabilis silang humahabol. At yon ay dahil may likas na kalamangan ng Rusya pagdating sa military procurement, kita mula sa langis at gas. Kasalukuyang gumagamit ang Rusya ng humigit kumulang 8% ng kanilang GDP para sa militar, habang ang Ukraine ay gumagamit ng mga 35%. Mas malakas pa rin ang ekonomiya ng Rusya kahit may mga sanksyon, at naniniwala silang kayang solusyonan ni Putin ang problema gamit ang pera hanggang mawala ito. Bukod dito, binabantayan ng Tsina ang Rusya at maaring magbahagi ng teknolohiya at kapasidad sa paggawa. Ito ang nagdudulot ng malaking hamon sa ground robot ng Ukraine, elektronikong pakikidigma at pagkaantala ng komunikasyon. Malaki ang inunlad ng teknolohiya ng signal jammer ng Rusya sa digmaan. Dati, simple at limitado lang ang elektronikong pakikidigma sa ilang lugar. Mas sopistikado at laganap na ngayon. Pwedeng buksan o patayin ang signal jammer kada 15 minuto, kaya kailangan maghintay ng tamang oras ang mga operator. Ang sitwasyon, sa larangan ang nagtakda ng mga patakaran, kaya kinailangan naming gawing digital control ang lahat ng drone, paliwanag ni Alexander. Pinatanggal ng grupo niya ang analog system at pinapalitan ng encrypted digital links o Starlink terminals. Ngunit hindi rin perpekto ang mga solusyon yon. Ang mga drone na kontrolado ng fiber optic ay nagpapakita ng malikhaing paraan ng Ukraine para malampasan ang problema sa jamming.
May mga platapormang may manipis na fiber optic na kable na umaabot ng 12 milya at nagbibigay ng koneksyong hindi kayang i-jam. Solusyon ito mula ika-20 siglo para sa problema na ika-21 siglo. Mga pisikal na kable na hindi kayang gambalain ng elektronikong paraan. Ang di maganda, madaling maputol o masabit ang mga kable. Nakita ng mga sundalo ang mga pugad ng ibon na gawa sa itinapong fiber optic na kable mula sa bumagsak na drone. Nakakatawa, pero medyo malungkot din. Ang pagkawala ng koneksyon ang pinakamasamang senaryo. Sabi ni Jabchanka, kapag walang komunikasyon ng robot, nagiging mamahaling tumpok ng bakal lang ito. Mas malala pa, maaring makuha ng Russia ang tumpok ng bakal na iyon para pag-aralan o sirain at malaman ng militar kung paano labanan ito. Bilang backup, maganda ang resulta ng pag-develop ng AI para makapag-operate mag-isang robot kahit mawalan ng komunikasyon. Pero tuloy pa rin ang laban sa pag-unlad. Umiral na ang teknolohiya, pero ang pagiging maasahan nito sa labanan ay ibang usapan. Dito, lalong nagiging interesante ang lahat. Ang tagumpay ng Ukraine sa paggamit ng robot na panlupa ay binabago hindi lang ang digmaan, kundi pati pananaw ng militar sa buong mundo tungkol sa pakikidigma. Noong Pebrero, 2024, itinatag ng pamahalaan ng Ukraine ang National Unmanned Systems Forces. Si Colonel Vadim Sukharevsky ang unang komander noong Hunyo, na pinalitan na ngayon ni Major Robert Brovdi. Ito ay isang ganap na bagong sangay ng militar, kapantay ng hukbong katihan, hukbong dagat, o hukbong himpapawid. Isipin mo, may bansa na gumawa ng hiwalay na sangay ng militar para sa unmanned system sa loob ng 2 taon lang. Noong Disyembre 2024, inanunsyo ng Russia ang sariling sangay para sa unmanned system upang isama ang autonomous at robotic na teknolohiya sa lahat ng sangay ng militar. Itinatag ng NATO ang Joint Analysis Training and Education Center o JTEC sa Poland, partikular upang pag-aralan ang mga inobasyon ng Ukraine. Ang alyansa na gumugol ng mga dekada sa pagpapahusay ng mamahalin at sopistikadong mga sistema ng armas ay sinusubukan na ngayong matuto mula sa isang bansa na gumagawa ng mga panlaban sa tangke sa mga garahe at paggawaan. Inilunsad ng Estados Unidos ang Replicator Initiative na may $1 bilyong budget ng Pentagon sa loob ng 2 taon para palawakin ang produksyon ng attack drone at bawasan ng pondo sa tradisyonal na helicopter programs. Literal na ginagaya ng US ang paraan ng Ukraine sa paggawa ng maraming murang autonomous na sistema. Sinabi ni retiradong General Mark Milley, dating Joint Chiefs of Staff Chairman, na posibleng ang isang katlo ng US military ay maging robotic na sistema sa loob ng 10 hanggang 15 taon. Ang pagtatayang yun ay halos tiyak na naapektuhan ng mga obserbasyon sa teknolohiyang ginamit sa Ukraine. Inayos muli ng China ang Strategic Support Force at bumuo ng 3 bagong sangay para sa pinagsamang operasyon ng drone at electronic warfare, gaya ng pinahusay ng Ukraine. Kaya masasabi nating, ang kanluran at Sina ay maingat na minamasdan ng digmaan at mabilis na umaangkop para hindi mapag-iwanan. Nakakatakot ito para sa militar ng kanluran. Hindi pinili ng Ukraine ang landas na ito dahil ito ay interesante o eksperimental. Pinili ito ng Ukraine dahil wala na siyang pagpipilian. Kapag kalaban mong mas malakas at mas mayaman, kailangan mong mag-innovate para hindi matalo. Ngayon, sinusubukan ng bawat malaking militar na alamin kung paano isasamang parehong inobasyon sa mga puwersang itinayo sa makaibang asumpsyon. Revolusyonaryo na agad ang modelo ng ekonomiya. Ang tradisyonal na pagbili ng militar ay nakabatay sa ideya na dapat piliin ang pinakamagandang sistema kahit mahal, dahil mas mahalaga ang kalidad kaysa dami. Ang F-35 fighter jet ay nagkakahalaga ng halos 80 milyon, habang ang Patriot missile system ay daan-daang milyon. Ang Ukrainian FPV drone ay nagkakahalaga ng $4 hanggang $500 bawat isa, o aabot sa ilang libo kapag in-upgrade. Pero kaya nilang sirain ang milyon-milyong halaga ng tangke. Ang ground robot, na $1,000 ang halaga, ay kayang gawin ng mga misyon na kung hindi ay mangangailangan ng 12 ng sundalo at mahal na sasakyan. Napakaganda ng cost-exchange ratios, kaya hindi na talaga akma ang tradisyonal na ekonomiya ng militar. Kapag kailangan gumastos ng milyon-milyon ng tagapagtanggol para pigilan ang mga atakeng nagkakahalaga lang ng $1,000, pwedeng manalo ang umaatake sa pamamagitan ng purong pag-ubos ng yaman. Binabaliktad ng mga ground robot ang equation yan. Ang isang reusable na UGV na nagkakahalaga ng $10,000 at kaya magsagawa ng 12 ng misyon ay ibang-ibang halaga kumpara sa isang missile
na isang beses lang magagamit o sasakyang pinapatakbo ng tao na nalalagay pa sa panganib ang buhay. Balikan natin ang antas ng tao dahil hindi lang ito mga numero at sistema, kundi mga teknolohiyang nagliligtas ng buhay ng sundalong Ukranyano. Isang sundalo ng ikatlong Assault Brigade na kilala bilang Costas o El Greco upang mapangalagaan ang pamilya ang naglahad ng realidad sa mga mamamahayag. Sa ngayon, lohistika at medical na paglikas ang kanilang gawain. Para mapalawak sa pagsalakay o fire support, kailangan nating pababain ang gastos at gawing mas simple ang operasyon. Iyan ang susunod na hamon. Gawing sapat na mura at simple ang mga sistemang ito para magamit sila ng malawakan sa direktang labanan. Pero may isa pang problema. Ikinuwento ni Yamchanka ng Da Vinci Wolves ang hindi maiiwasang pag-angkop ng Russia sa mga inobasyon ng Ukraine. Ang tanong ay hindi kung gagawin ito ng Russia, kundi kailan. Sinong mauna? Dapat mas mabilis tayo kaysa sa mga Ruso. Hinimok niya ang industry ng Europa na makipagtulungan sa tropang Ukrainian at mga tagagawa para sa mabilis na inobasyon. Hindi lang ito tungkol sa panalo ngayon, kundi sa pagpapanatili ng teknolohikal na kalamangan para mabuhay ang Ukraine laban sa mas malaking kalaban. At siguro, iyon ang pinakamahalagang aral mula sa revolusyon ng ground robot ng Ukraine. Sa paglaban para sa bansa, kailangan ng inobasyon. Gagawa ka ng paraan para masulit ang kaunting resources at ginagawang militar ang teknolohiyang pang-consumer. Gumagawa ka ng sandata sa garahe. Kasi kung maghihintay ka pa sa tradisyonal na paraan, talo ka. Ang layunin ng Ukraine na magpakalat ng 15,000 ground robots bago matapos ang 2025 ay tila imposible. Pero mas konserbatibo pa ito kumpara sa nagawa nila gamit ang aerial drone. Mula halos walang produksyon ng drone, umabot sila sa 4.5 milyong FPV drones kada taon sa loob ng 3 taon. Kung pareho ang bilis ng pag-unlad ng ground robots, posibleng gamitin ng 10,000 walang taong sasakyan panlupa sa frontline ng Ukraine sa mga susunod na taon. Tinuturi ng Ukraine ang mga walang taong sasakyang panlupa bilang pundasyon ng robotic army na tutulong punan ng kakulangan sa tao at ilayo ang sundalo sa panganib. Kasama ito sa estratehiyang lumikha ng teknolohiyang panangga para palakasin ang depensa ng Ukraine at matiyak na magpapatuloy ang Kyiv sa laban hanggat kailangan. Ang gawaing iyon ay ginagawa sa mga paggawaan, tulad ng kay Alexander at sa mga pasilidad ng Dignitas Ukraine. Sa larangan kasama ang mga sundalo tulad din ng Agronorm at Moped, hindi ito tungkol sa panalo sa mga labanan, kundi tungkol sa pagbabagong anyo mismo ng likas na katangian ng digmaan. At handaman o hindi, ang natitirang bahagi ng mundo, ang pagbabagong yon ay nangyayari na ngayon mismo sa mga larangan ng labanan sa Ukraine. Lamang sa bilang ang Russia sa simula ng digmaan, pero natuklasan ng Ukraine ang mas mahalaga. Pagiging malikhain sa pagbuo ng bagong uri ng hukbong, kayang palakasin ang kakayahan at panatilihing buhay ang mga sundalo. The situation in Kupiansk is dire for Russia's forces. Fewer than 100 of its soldiers remain in the city mere weeks after Vladimir Putin's grand proclamation of Kupiansk's capture. Ukraine has destroyed all of the occupiers and now reportedly has just 100 or so left to take out to fully liberate the city. As for Russia, it can't do anything but send more of its soldiers to their deaths. In a nightmare scenario for Putin, Ukraine has deployed a robot army to create a kill zone near Kupiansk. Russia kicked off January 20th with several desperate attempts to regain some sort of foothold in or around Kupiansk, as it tries to reverse the damage that Ukraine has done to its forces since December. To the north of Kupiansk, Russia launched assaults against the settlement of Holubivka. East of Kupiansk, there were attacks toward Petropavlivka, Podoli, and Kucherivka. Russia also attempted to advance toward the city from the southeast, where its forces had tried to gain footholds in the settlements of Pishane, Stepova, Novoselivka, and Kurilivka. Encirclement of Kupiansk is clearly Russia's goal. However, the Institute for the Study of War, or ISW, delivers a flat verdict on what Putin had hoped would be a busy and successful January 20th. Though Russia's forces continued offensive operations, they did not advance. The obvious question is why, and the answer is that Ukraine has created kill zones around Kupiansk that are so massive that Russia's soldiers can't get through the seemingly never-ending seas of drones they need to get past if they're to launch anything resembling effective assaults in the first place. Those drones form the Kupiansk kill zone. And as you'll discover soon, they may just provide the answer to Ukraine's need to sustain its defense with as few losses as possible.
In a January 21st report, the New Voice of Ukraine gives a little insight into the kill zone that Ukraine has built around Kupiansk. It's effectively a wall of first-person view or FPV drones that stretches up to 25 kilometers or around 15 miles from the Kupiansk combat lines. Those drones are constantly on the prowl. With the aid of reconnaissance drones, Ukraine's FPV drones are on seek and destroy missions that are massively restricting Russian infantry movement and often destroying the few vehicles that Russia sends in the Kupiansk direction long before they reach the types of places where Russia could actually use them in its assaults. Right now, the outlet says, Russia's movement and maneuvering have been restricted to within a single kilometer, which is bad news for Putin. Restricted forces become easy targets. Whether they're in the kill zones or not, Russia's wannabe Kupiansk occupiers are in massive danger. At least those who remain are still in danger. Most are already dead. In its own report on the Kupiansk kill zone, Military says that it's the Ukrainian unit dubbed Orion that has set up the near-impenetrable robot army with which Russia now has to tangle daily. That robot army is lethal. Military says that the kill zones are responsible for destroying up to 88% of the Russian occupiers before they even reach their intended positions. The outlet also reports on the types of drones that Ukraine is using in the Kupiansk kill zone. Leleka reconnaissance drones are constantly in the air, searching for any sign of Russian movement. FPV drones and Mavic drones are primed and waiting, loitering around until a target is located. There are even ground robots in operation, though it's unclear whether they're serving logistical purposes or if they're conducting attacks on Russian positions. It may well be the latter. A little under 2 weeks ago, this very channel reported on Ukraine's innovative use of a ground robot that traveled over 20 kilometers, or about 12.4 miles of terrain, to deliver an explosive payload of 12 anti-tank mines to a Russian position. You can find out more about the devastating effects of that operation in our video, and then imagine what a robot like that could do to any entrenched Russian soldiers who are attempting to plan an assault near Kupiansk. It wouldn't be pretty. And it would be one more thing for Russia's Kupiansk invaders to worry about, as aerial drones constantly buzz overhead. A story told by Military offers the perfect example of what awaits any Russian forces who attempt to navigate the Kupiansk kill zone. The outlet tells the tale of a captured Russian soldier who goes by the call sign Begunok. His job was to guide groups of soldiers through Ukraine's kill zone so they could launch their assaults. You have to wonder which commander Begunok angered to earn this suicidal task, and yet Begunok has survived his trips, all 3 of them. As for the soldiers that he attempted to guide, all were destroyed to the last man, leaving Begunok the last soldier standing on all 3 of his attempts. Finally, Begunok waved the white flag and surrendered to one of Ukraine's drones. And why wouldn't he? As Military says, Ukraine's use of such a wide variety of drones near Kupiansk means that most Russians who try to infiltrate are located. This allows space surveillance without the constant presence of people, Military says of the Kupiansk kill zone, before adding, in a typical scenario, up to 5 FPV drones and sometimes even up to 12 operate on one target. One drone would be bad enough. A dozen, all of which fly faster than a soldier can run while carrying explosive payloads, add up to a death sentence. They also add up to a solution to a problem that Ukraine experienced in the Kupiansk sector several months before the kill zone was developed. And an officer of the Orion unit named Vladislav Zolotarov explained all to Military. We understood that the problem was not the number of people or equipment. We had to take away the enemy's very ability to move and gain a foothold, Zolotarov says. And it's really that simple. An enemy who can't gain a foothold also can't push forward, and if they can't push forward, all they can do is hopelessly wander as Ukraine's drones search. What Ukraine has here is a dedicated drone wall that demolishes Russia's forces. And as we said earlier, these walls may well be the answer to Ukraine's challenge of dealing as much damage to Russia as possible while keeping its soldiers out of harm's way. According to ISW's assessment, Ukraine now has an opportunity to deny Russian advances and even enable counterattacks of its own, by replicating the robot army strategy that it's used in Kupiansk across the entire front line. This would be a game changer, though it would also mean that Ukraine needs enough drones, along with operators to pilot them, to work across a front line that now stretches about 1,250 kilometers, or roughly 800 miles. That's a lot of drones, but Ukraine may just have enough to make it happen, especially if it focuses mostly on the sectors where Russia's attacks are at their most intense. The ISW adds that replication could be complemented by an increase in kill zone depth. Ukraine could significantly degrade the effectiveness of Russian infiltration tactics if Ukrainian forces deny Russian forces from operating vehicles within 50 kilometers of the front line, thereby forcing the Russian infantry to infiltrate greater and untenable distances on foot, the think tank suggests. A big ask, perhaps.
But there is some evidence that Ukraine has gotten ahead of the ISW assessment and has started to implement its kill zones in locations other than Kupiansk. Euromaidan Press highlighted this in a December 24th report, where it said that these zones now cover not only the Kupiansk sector, but also the embattled regions of Pokrovsk and Dobropilya. Across all of these regions, Ukraine is combining the intense drone activity that we've already covered with air and artillery strikes that buffet Russia's soldiers and equipment on both sides of the front lines. Extension is already happening, as the spokesman of Ukraine's National Guard, Ruslan Mozychuk, explains. A kill zone is not just an area between our and Russian positions. It can extend beyond the defensive line, and it must be calculated in both directions. This deepening is happening, in part, because Russia is also creating drone-filled kill zones to prevent Ukraine's counterattacks. However, logically speaking, these types of zones are more important to Ukraine than they are to Russia. Yes, Russia wants to prevent Ukraine from reclaiming territory that Russian troops have occupied, but ultimately, Russia is the attacking force in the conflict, and it's Putin, not Zelensky, who is ordering his soldiers to charge mindlessly toward Ukraine's defenses and straight into the kill zones. With their robot armies, Ukraine's soldiers can operate in small units behind their kill zones, because they know that the few Russian troops that make it through will be easier to counter. They've only just managed to survive a gauntlet of drones by the skin of their collective teeth, only to enter territory where Ukraine's soldiers are actively looking for them. For Ukraine, Russia's kill zones are also dangerous, but Ukraine is also more deliberate than Russia with its assaults, and it tends to only launch them when it knows that it has a high chance of success. For instance, the arrival of mid-range drones into Ukraine will soon be very important for dealing with Russia's kill zones. The likes of Ukraine's Bulava and Ram-2X drones can travel distances of up to 100 kilometers or 62.1 miles. If a Russian drone operator's headquarters is identified, those types of drones can shut these types of combat zones down, clearing the way for Ukraine's troops to launch their counterattacks. Still, it's defense where Ukraine's drone walls are important. And its priority now, especially if it intends to continue the expansion that the ISW says could prove so important, is to ensure that it has as many drones as possible. Again, Ukraine seems to be ahead of the curve here. In terms of pure numbers, Ukraine has poured billions of dollars into making and acquiring short-range drones that it can use to fill its kill zones. Kyiv Independent reported that Ukraine was on track to receive around 3 million drones by the end of 2025. That's according to former Ukrainian Defense Minister Denis Shmyhal. He pointed out that this attainment of 3 million drones represented almost 2.5 times more drones than Ukraine built or purchased by the end of 2024. Ukraine has built and bought millions of drones for a reason, and the kill zones might just be that reason. However, Ukraine could always use more, and on January 21st, the Straits Times reported that more is exactly what it's going to get. According to the country's new defense minister, Mikhailo Fedorov, Ukraine intends to rely heavily on its drones as a tool of asymmetric warfare that it will use as part of an attritional strategy designed to force Russia to bring an end to the war. Keep watching and you'll discover the shocking main goal of this strategy. As for drones, Fedorov adds that he will institute a push to replace Ukraine's Chinese-made Mavic drones with domestically produced models. This is a smart move. The less Ukraine has to rely on imported weapons, especially those that come from a nation that is also supplying Russia, the more sustainable its defense efforts become. Ukraine is already working on a local version of the Mavic that has the same camera and a longer flight range, and testing of that new drone may begin as soon as this month. Ukraine is working fast and at scale, and if Fedorov's new tech-focused approach to the country's defense is executed as well as it needs to be, the Kupiansk kill zone may soon be replicated across the entire country. We've talked a lot about kill zones and what they are in terms of being no man's lands that are filled with drones. But beyond this basic understanding, it's worth understanding the major issues that Ukraine's robot army creates for Russia as it tries to sustain the brutal assaults it needs to complete in order for Putin to grab more territory. What kill zones do, perhaps better than any other strategy that Ukraine has, is turn massive swathes of territory into traps for Russia's forces. Though drones are the headline weapons used in these kill zones, they actually involve a lot more than the aerial nemesis that has caused so much damage to Putin's ambition to rule Ukraine. United 24 Media demonstrated that in a piece where it took us inside a Ukrainian kill zone. Layered defense using the terrain to the advantage of Ukraine is the key. Let's step into the shoes of a Russian soldier for a moment. Deployed into a kill zone, you already know that drones fly overhead. You can hear the faint buzzing at times, but those drones hide among the trees and are often just out of sight. For all you know, a reconnaissance drone may already have you in its sights, and Ukraine's operators are preparing an FPV drone ambush somewhere deeper into the territory you've been tasked with taking. Filled with fear, you push on. But that's far from easy. You likely don't have any armor, such as a tank or armored vehicle.
That armor would almost be pointless as Ukraine packs its kill zones with mines, dragon's teeth, and anti-tank ditches to slow these types of vehicles down. As you inch forward, you may even see some of the burnt-out husks of vehicles that have attempted to cross the kill zone before. But you don't have time to worry about that. There are also massive stretches of barbed wire placed to slow down soldiers who are on foot. Hidden in the ground are networks of thin barbed wire named Plutanka that are barely visible but are more than enough to shred through your feet and ankles if you step onto them. You've also heard about the tunnels built into these kill zones from which Ukraine's soldiers can watch or ambush you as you attempt to push on. This array of fortifications is navigable. As long as you're careful, you can work your way around them and find some clear passages in the kill zones. But what you don't realize is that these are all passages that Ukraine intends you to find. Forced into narrow routes, you find yourself surrounded by mines and barbed wire. There's no turning back now. And that's when you hear the telltale buzz. An FPV drone is bearing down, revealing that Ukraine has had its eyes on you all along. Maybe you get lucky and somehow avoid or shoot down the drone, but that doesn't matter. More will come. You may even be dealing with several at the same time. There can only be one winner, and it won't be you. This is what a kill zone is, and it's clear that drones are just a piece of a larger puzzle from United 24 Media's report. Zoom back to Kupiansk, and you now understand why the hellscapes that Ukraine has created around that city are destroying up to 88% of Russia's forces before they ever have a chance to launch their assaults. As Politico puts it, the result is a grey area of chaos stretching some 20 kilometers from the front, where drones hunt for soldiers. The wounded are left to die because it's so difficult to evacuate them, and supplies of ammunition, food and water are almost impossible to move up to the fighting troops. Russia is attempting to adapt to the kill zones. In a January 16th article, Forbes writer Vikram Mittal noted that one of the biggest benefits of Ukraine's kill zones is the disruption that they cause to Russia's operations. Stalemates result from Russia's soldiers attempting to push forward, only to be destroyed. Russia has increased its use of ground robots to counter the kill zones, though they're currently limited to ferrying supplies and occasionally placing satchel charges on Ukrainian positions, if they can reach them. Russia is also sending increasingly smaller units, with as few as 5 soldiers, in an attempt to bypass the kill zones. This isn't the best strategy. Even if one of these tiny units makes it through to a city like Kupiansk, all it can do after is entrench itself and hope that reinforcements come before Ukraine finds them. Do you remember how we said that there were only around 100 soldiers left in Kupiansk at the beginning of the video? This type of strategy is how Russia has ended up at that point. But above all else, the goal of Ukraine's kill zones is attrition in manpower, equipment, and money. The Atlantic Council highlighted this in a January 15th article where it said that Ukraine has invested so heavily into upgrading defenses across the entire front line that it will use to continue the stalemate while it destroys Russia's soldiers in the kill zones. Strengthening Ukraine's fortifications and addressing manpower shortages will be among the top priorities for incoming Ukrainian Defense Minister Mikhailo Fedorov, who took up his post this week. Fedorov made his name in government as Minister of Digital Transformation, the outlet says. It's right, and Fedorov has set a pretty bold target for Ukraine's defenders to reach as he focuses on restructuring Ukraine's defense ministry. After explaining that his first objective is to reform the ministry he now leads to ensure that it can manage itself and Ukraine's military effectively, Fedorov set his goal for Ukraine's drone operators in 2026. The second strategic objective is to kill 50,000 Russians per month. Last month, 35,000 were killed. All these losses were verified on video. If we reach 50,000, we'll see what happens to the enemy. They view people as a resource, and shortages are already evident, Ukraine's new defense minister revealed. The kill zones are already contributing massively to the Russian casualty rate. The type of expansion that the ISW recommends is paired with a Ukrainian defense ministry that further emphasizes the use of drones. Anything is possible for Ukraine. After all, Ukraine now controls 90% of Kupiansk and is achieving a 27-to-1 casualty rate against Russia. That city may show Putin what awaits his forces in the future as the kill zones expand. Fedorov's 50,000 monthly goal is lofty, but it's far from unachievable. Ukraine has the drones and the technological know-how to make it happen, as you'll discover if you check out our video covering Fedorov's proposed reforms to Ukraine's defense ministry. And if you enjoyed this video, remember to subscribe to The Military Show for more videos examining Ukraine's ever-evolving tactics in its war against Russia. And thank you as always for watching.